Ang topic po natin ngayon, ito nga pong ang mga huling araw. Ayan, kayo po ba naisip niyo ba lately na parang last days na ngayon? Ayan, naisip niyo po ba yon? Di ba sa mga nangyayari, kung pag nanood po kayo ng balita, di ba nagyagerahan na sa Israel, yung Iran nga po, di ba? Tapos pag tinitingnan po yun ng mga tao, parang naaawa sila kasi hindi lang po naman yung mga mayayaman yung apektado. Hindi lang naman po yung mga nagta-target ng mga missile, di ba po? Ang apektado talaga yung mga walang bahay, di ba? Nakita niyo po yung building nagiba, tapos yung mga bata wala na silang makain. At alam niyo po ba kasi kahit ang Bible, sinasabi po talaga na darating ang huling araw. Pero sabi nga po, di ba, hindi natin alam kung kailan, pero ito po, nagtanong dito yan, nagtanong kayo doon po sa scripture reading natin, di ba? Sabi ng mga disciple, Panginoon, Jesus, kailan po darating ang mga bagay na iyan? Di ba po? Kaya pag binasa niyo po yung Matthew 24, isang buo po yun, nakalagay doon, ang darating na araw, yun po yung binasa sa scripture reading. Tapos sa kasunod po nun, sabi doon, mas titindi pa yung pangyayari. Ibig sabihin, nakikita po natin ngayon tagutom, yung sakit, yung kahirapan, yung sobrang init ng mga nakaraang panahon, di ba? Sabi po diyan, mas titindi pa ang mga mangyayari. Kaya nga po maraming nag-ano sa balita na kapag daw, sabi ni Trump po, di ba? Sabi ni Trump, kayong mga taga-Iran, kapag lumaban kayo sa amin, di ba? Sa US, sabi nila, ilalabas namin yung pinakamatindi naming missile. Ilalabas namin yung pinakamatindi naming mga armas. At alam niyo po ba, napakalaki talaga ng talagang armed force ng USA. At ang alam niyo, ang Pilipinas, walang-wala talaga. Kaya nga po, nung nabalitaan namin nung kailan, kung napanood niyo po sa TV, sabi, titirahin daw ng China yung itong parang banda sa Negros Occidental, magpapalagay daw ng missile, magtatapon, di ba po? Kaya parang bigla kami in Jesus name, napapray na Lord, ingatan niyo po ang bansa namin kasi wala tayong kalaban-laban doon. May protection po, wala tayo. Pero alam niyo po, sa mga huling araw, lahat ng tao sa buong mundo, walang protection. Ibig sabihin, wala silang panama. Ano man po yung gawin nila, yung mga ginagawa po ng mga tao na gumagawa ng tunnel sa ilalim ng lupa, lalo na po doon, nagawa nilang tunnel sa ilalim. Pero alam niyo po, ang tangi lang may protection sa mga tao, sila lang po yung merong Jesus. Alam niyo po, kung meron kang Jesus, hindi ka mag-aalala na, paano kapag dumating yung pag nag-gera na, pag nag-World War III na, makakayanan ba natin? Narinig niyo po yun, kwento ng mga lolo at lola niyo, yung World War I, di ba, tsaka World War II. Ano pa po yun? Hindi pa high-tech nun. What more pa ngayon na sobrang high-tech na. Meron na mga AI, napakasimple, ang bilis lang magpasabog ng isang lugar po o ng isang nasyon. Kaya ganun po kahirap ang mga susunod na panahon. Pero bago po kayo mag-panic, di ba? Bago po kayo mapaisip na ano nang mangyayari sa bansa natin o sa mundong ito po muna ikukwento ko sa inyo. Ang mga huling araw. Sabi po dyan, ito po ang mga tanda. Ayan, ang mga tanda ng huling araw. Ibig sabihin, meron pong sinabi ang Diyos. Hindi po niya hinayaan na maging mangmang ang mga tao. Kaya nga po, di ba may Bible? Kasi para basahin daw po natin. Kaya nga sabi doon, alam niyo po, totoo yung sinasabi ni Lord na mangmang talaga yung taong hindi maniniwala sa Diyos. Kasi si Lord yung gawa ng lahat ng bagay. Kaya ibig sabihin, napakamangmang mo kung hindi mo binabasa ang Bible. Kasi nga po, ang Bible, ito ang magtuturo sa iyo. Kaya hindi ka mag-aalala, bakit biglang may labanan? Bakit biglang may kaguluhan? Bakit may gera? Bakit may sunog? Bakit kakaiba may wildfire? Hindi naman umuulan. Di ba may mga ganun pong kwento? Pero ito po ang mga tanda. Ikakwento ko po sa inyo, ipapakita ko sa inyo, ito po ay naayon sa Biblia. Hindi po para takutin kayo, kundi para warningin tayo. Una po, sabi diyan, ano ang mga tanda? Una, magkakaroon daw po ng huwad na propeta. Sabi po sa verse 5, di ba? Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, manood po kayo ng YouTube. Kaya nga minsan kinakabahan po ako sa mga bagong Kristiyano kasi meron pong may mga sa YouTube, may mga preaching po doon kapag di po tayo nag-ingat. Meron po si Billy Graham na, meron siyang tinuturo na wag daw mag-tithes. Pero AI lang po ang gumawa nun. Kaya maisip mo, talaga bang turo to ni Billy Graham? Great evangelist po yun. Di ba, meron pang mga tinuturo na okay lang na wag mong pansinin niyang katabi mo. Okay lang yan na wag mo muna siyang intindihin kasi intindihin mo sarili mo. Pero preacher po ang nagsabi nun. At meron pa po mga huwad na propeta na nagtuturo po sa harap ng mga tao. Sabi po doon, lagi nilang tinuturo tungkol sa Bible, pero diniligaw nila yung mga tao. Saan po? Papunta sa impyerno. Kaya nga po merong sabi sa Bible na yung mga pastor daw po, kami po mga lingkod ng Diyos,
Diyos, mag-ingat daw po kami sa pagtuturo namin. Kasi baka po yung mga tao inililigaw namin. Kaya ako po, todo pray talaga ako na, Lord, tulungan niyo po ako na talagang yung salita mo po yung maituro ko. Kasi mahirap nga po na maging isa kang huwad na propeta. Na akala ng mga tao, kakasunod nila dun sa religion nila, kakasabi nila na ito ang tamang religion, ang nangyayari po, ano nangyayari? Na ilalagay na pala na din, imbis na dinadala daw po nila sa church, meron pong isang picture, di ko kasi nailagay, na meron pong yung mga tao, ayan, may mga tao naglalakad, tapos dito yung church, pero ang totoo, yung sa ilalim ng church na yun, impyerno. Kasi yung pala, LGBT pala yung pastor doon. Yun pala, hindi pala nagtuturo ng maayos yung mga lingkod ng Diyos doon. Nakakala natin, nasa church kami, ligtas kami. Kaya alam niyo po, kahit nasa church kayo, hindi kayo ligtas kung wala kayong Jesus. Kaya lagi po tandaan natin lagi sa church na to, ang bida si Jesus, ang totoong kailangang ituro si Jesus po palagi. Kasi alam niyo po ba na marami talagang magliligaw sa atin. Marami pong magsasabi na gumawa ka lang ng mabuti. 'Di ba? Kahit nga daw po ang iba, meron akong narinig, hindi naman po ako naninira, meron akong narinig na sabi, pari daw yun, pero after nun, mag-homily, 'di ba? Mag-preach, magmisa, after niya mag-share ng word of God, nagiinom sa labas, 'di ba po? Ibig sabihin, yun po yung mga peke. Na makikita po natin, nagsasabi, kayo masama mag-inom masama magsugal pero pastor o kaya lingkod ng Diyos nagsusugal. Ibig sabihin po, ayan po yung huwad na propeta. Pag sabi ng propeta, lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, nagtuturo ng word of God. Di ba, meron pa nga po, yun, alala nyo, yung si Kibuloy, di ba, hindi ko na sa inyo itatago ang pangalan, di ba? Inakusahan, di ba, na ng rape ng mga bata, ng mga kabataan, tapos pinadala niya sa simbahan yung mga tao. Pero anong sabi? Di ba, isa siyang sinungaling o huwad na propeta. Pero tumakbo po siya, di ba? Kaya buti po, wala naman sa kanyang meron po siyang mga ilang nauto kasi tinitingnan ko yung mga bumoto. Pero buti po, hindi po siya nanalo. Kasi kung apeke po ang ilalagay natin dyan, di ba? Kamusta po ang bansa natin? Kaya ganun po, tandaan nyo hindi porket marinig nyo yung salitang, nag-share siya ng word of God, lingkod yun ng Diyos, hindi po. Kaya alamin nyo sa buhay niya po. Malalaman nyo po yan sa kanyang bunga. Malalaman nyo kung ito ba, matino ba siya, di ba? Hindi yung pasaway na lingkod ng Diyos. Ayun po ang una Sa mga panahon ngayon, marami pong mandaraya. Sasabihin kay Jasper sa may bayan, alam mo ba, Jasper, 5 ang Diyos? Di ba? Tapos sasabihin ni Jasper, sino-sino po ba yun? Di ba? Baka pinanggit pa si Dragon Ball Z, maniwala siya. Di ba? Pero yun, dapat hindi gano'n. Diba? Nabasa mo sa Bible, hindi po 5 ang Diyos. Baka sabihin niya kasi meron pang Diyos Ama, tsaka Diyos Ina, di ba? Hindi po yun kasali. Ang Diyos po ay iisa, tandaan po natin yan. At sunod po, pangalawa, sabi po dito, digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Di ba nga po kaya nag-aalala sila na kapag yung Iran, lumaban sa kaya daw po ngayon sa Israel, walang masyadong tumutulong. Kasi kung sino ang tutulong sa Israel, lagot sa Iran. Tapos alam niyo po, ganito lang kalit pag tingnan niyo po sa mapa, ganyan lang kalit yung Israel. Pero yung Iran, ganun kalaki. Kaya talaga namang kayang-kayang talunin. Pero po tayo, pinag-pray po natin ang Israel kasi alam po nating lugar yun ng Diyos, di ba? Pinili po yun ng Diyos. At si Lord po magpapatunay na kahit maliit, di ba? Kahit dinaapi-api ng mga tao, di ba? Si Lord ang magtatanggol. Pero alam niyo po, darating talaga tong digmaan. Hindi niyo po ito maaalis darating talaga ang panahon na makikita niyo in your own eyes, makikita mo na sa paligid. Parang panahon ni Marcos, merong mga nagbabarilan na hindi mo alam kung saan ka magtatago. Kaya lang po, ang safe na place, kay Jesus lang po. Doon lang po sa mga may Jesus. Alam niyo po, meron dyan na may papakita ko pa po sa inyo. Sabi pa dito, makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo. Malapit sa atin, di ba? Kaya nga nag-aalala sila na, kapag lumaban yung China sa atin, ibigay na nila yung Spratly Island. Kasi pag lumaban yun, talo talaga tayo. Malapit yan sa atin. At sabi po dito, meron din daw, meron pala. At mabalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malalayo. Ayan nga, pinapalata sa TV. Ngunit huwag kayong matakot. Ano pong sabi ng Diyos? Huwag daw pong matakot, Kaya nga po yung kantang kasama natin ang Diyos. Ngayon, di pa natin yung naranasan, parang di pa totoo na ganyan ba talaga? Pero may mga tao na po, nag-aalala na po sila. Pero tayo, parang kung ikaw daw wala kang pake, di ka na lang TV, di mo talaga yan nakikita. Kaya sabi diyan, kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Grabe po, Sabi meron ng digmaan, nasusunog na yung mga paligid, nagigiba na yung mga building, pero hindi pa daw yun ang katapusan. Ibig sabihin, makikita mo talaga with your own eyes, in your own eyes na ang daming naghihirap.
Ang daming naglalaban-laban at kahit ikaw di mo alam kung safe ka ba. Di ba, ang dami na pong napatay sa namatay sa mga paghahagis ng mga bomba na yon. Tapos yung mga bata na wala namang kamuang-muwang, di ba, namatay na po sila. Pero alam naman po natin na yung mga bata, ligtas naman po yun, diretso po yun ang langit. Pero nakakaiba po yung mga paano yung matatanda na doon na hindi po kilala si Lord, di ba? Hindi kinilala ang Diyos. Diretso sila ng impyerno. Ayun po yung pangalawa. Ano ang pangalawang tanda? Digmaan sa iba't ibang mundo. Sunod po ay iba't ibang mundo, ibang panig ng mundo. Pangatlo, sabi diyan, magkakaroon ng matinding gutom. Ayan ngayon, di ba naranasan na natin yan Naranasan niyo po yun yung time ng COVID. Di ba po, na parang bawal magtrabaho, bawal lumabas. Di ba po? Kasi merong batas, joke lang. Bawal kong lumabas. Kaya sabi po diyan, lahat talaga, naranasan yan na meron sila, kailan kaya dating ayuda, di ba, atin ng 2020. Pero ang totoo, may mas matindi pang taggutom, na kung saan, kahit saan po tayo lumapit, wala kang malapitan, wala kang mahingian ng pagkain. Kahit po yung nagsasabi, magtatanim na lang ako. Dati ang panahon, sa taggutom daw kung binabanggit diyan, matutuyok kahit yung lupa. Sa sobrang sabi nga daw po, dahil end times na, sa tindi na ng galit ng Diyos, di ba, sabi nga po, sa end times po kasi, alam niyo po, tandaan niyo po, ang rapture po, at ang pagbabalik ng Panginoon, nauuna po ang rapture. Pag sinabi pong rapture, ito yung sinasabi na lahat po ng mga naniwala kay Lord, naniwala kay Jesus, di ba, i-rapture sila. Na ibig sabihin, tayo po talaga, sabi, hanggat maaari, hindi po natin yan mararanasan. Pero kapag daw po naranasan natin yan, kaya yung nakikita natin ngayon na away, yung kaguluhan, hindi pa po yan yun, hindi pa yan yung sinasabi ng Diyos na mga huling araw kasi may mas matindi pa pala. Ngayon po yung rapture, kukunin ka ni Lord kasi ayaw ka niyang mapahamak. Ayaw niyang makita ka na nakikita mong nahihirapan yung mga tao. At ayaw ni Lord na nahihirapan ka din. Pero sa coming of the Lord, doon na po dawa ang Diyos at ang sabi, yung wrath ng Lord, yung galit ng Diyos, ibababa niya. Ikaw, hindi ka sumusunod sa akin ha. Ngayon, narinig mo, tinig ko, pero ayaw mo pa rin magsimba. Pag dumating daw po ang araw ng wrath ng Panginoon, wala na daw po doon wala na daw po dun yung preservation o yung Holy Spirit. Sabi, lahat ng mga hindi naniwala sa Diyos, mapapahamak po talaga sila. Kasi ayaw po nilang makinig sa Diyos. Kaya po sabi diyan, sapagkat, sabi diyan, magdidigma ng mga bansa, ayan, lahat po ng bansa, di ba mag-aaway-aaway, dahil po saan? Sa kaharian lang, dahil lang sa lupa, di ba po? At mga kaharian, magkakaroon ng gutom. Talaga namang lahat, itatago lahat. Di ba po naranasan niyo yung tinago po yung bigas, di ba? Kaya ang nangyari, ang mahal-mahal ng bigas. Ngayon, nung nilabas, wala na, bulok na yung bigas. Di ba? Kasi binibenta pa nila, hindi na magagamit. Kaya alam niyo po, dating talaga ang panahon na talagang magkakaroon ng matinding taggutom. At kung hindi ka pa mo pa nararanasan yan, that means hindi pa end times. Pero ngayon, tinuturo ko na po sa inyo para wala pong utang sa inyo. Di ba? Alam niyo po na tinuro na po yan sa church. Pangapat po, sabi diyan, malalakas na lindol. Sabi diyan sa verse 7 sa pinakaba po, sabi diyan at paglindol sa iba't ibang lugar. Nung kailan, di ba, meron po sa inyo, may mga nag-chat sa GC kapag nakikita po namin, may lindol po, ano po kayo? Mag-ingat po kayo kasi ganyan-ganyan. Lalo na po yun, meron po talaga na, grabe naman talaga yung building talaga, bumagsak dahil sa sobrang lakas ng lindol. Tapos alam niyo po sa atin talaga hindi posible. Kaya nga ang pinag-aandaan daw po ngayon, yung the big one, alam niyo po yan, di ba narinig niyo na ba yun? Yung sabi, meron daw the big one na darating. Pero tayong mga Kristiyano, ang big one para sa atin si Lord. Bago dumating yung malakas na magnitude ng lindol, kukunin muna kami ni Lord. Hindi papayag si Lord na maabutan namin yan. Kaya tandaan niyo po, na kapag naabutan niyo po yan, kung ngayon may mga lindol kayo, may mga simpleng sulpot ng lindol, talagang kasi na po sabi po, kahit pala ang lupa, nagre-ready na sa pagdating ng Panginoon. Alam niyo po bakit ang mga nakaraan sobrang init na? Kasi meron ng mga vulkan na hindi naman talaga active, biglang naging active. Kasi nga po umiinit na yung impyerno. Alam niyo po ang ginagawa daw ngayon, yung nabasa ko dun sa pinapalaki ng impyerno. Kasi sabi, maraming hindi maniniwala sa Diyos sa mga huling panahon, kaya maraming ilalagay sa impyerno. Kaya ang ginagawa na pinapalawak na nila. That's why naramdaman natin, sobrang init, hindi na to normal Kasi sa core po ng earth, ayun po nakalagay yung impyerno. Di ba, inaral natin yan sa school natin. Akala lang natin, lang yun, di ba, normal lang. Yung pala, may meaning pala yun, yung mga ganong inaaral po natin. Kaya darating ang panahon na magkakaroon talaga ng ganyan. At sunod pa, panlima, marami ang tatalikod sa Diyos. Ito po yung sabi ko sa inyo kanina, di ba, bakit pinapalaki yung impyerno? Kasi sa end times daw po, marami yung hindi na maniniwala sa Diyos.
Alam niyo po yun, sabi nga po sa 2 Peter, meron dong sinabi na yung mga tao sabi, di ba sabi niyo po darating na ang Diyos? Bakit hanggang ngayon wala pa yung Diyos na sinasabi niyo? Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, marami nagsasabi niyan. That's why ayaw nila magsimba, ayaw nilang maniwala sa Diyos kasi lagi na sinasabi, alam niyo po, noong 2012, sabi darating na si Lord, end of the world na hindi naman nangyari. Alam niyo po, nung 1919 ganito, meron pong isang pastor nagsabi darating na ang Diyos, kaya umakit sila ng bundok, nanirahan sila doon, pero hindi dumating ang Diyos. Pero kaya nga po sabi ng Bible, no one knows, di ba? Walang nakakaalam. Kasi kung may date daw po ang pagdating ni Lord, sigurado mag-aano ka ngayon, maglalaklak ka ngayon, magwawala ka ngayon, tapos kinabukas na magbabagong buhay ka na. Kasi di ba napakabait po ni Lord? Naalala sabi, para daw pong, sabi daw po, sa pagdating ni Lord, para siyang magnanakaw. Meron po ba magnanakaw, nagpaalam? Uy, Jean ha, nanakaw ako sa bahay yung alas 10 ha. Ganun ba? Siyempre hindi. Kasi kung magpapaalam siya, di alas 10, ay darating mo na ako, ay ready mo na yung panghampas mo, di ba? Para pag dumating man siya, mabukulan mo siya, di ba po? Kaya sabi, parang ganun yung example, na hindi siya magpapaalam, pero ang gusto ni Lord, lagi kang maging handa. Kaya nga po sabi dyan, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, marami daw pong mapapagod. Sasabihin nila, tumanda na ako ng ganitong panahon, pero hindi naman dumating ang Diyos. Pero kaya nga po dyan sa verse ng 24, chapter 24, merong verse sa last, sabi yung verse 13, sabi po dun, di ba? Kung sino ang tapat, hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Kaya ibig sabihin, dati yung panahon na talagang dadayain ka ng kaaway, iisipin mo talaga na, meron darating pa ba si Lord? Yung mga tao nga, busy na sila. Busy na gumawa ng AI, di ba? Busy gawa mag-vlog, di ba? Kung ano-anong pinalalagay na pagtutuunan mo ng pansin kaysa magsimba. Pero sabi po dyan, papuputan at ipapabuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Alam niyo po sa China, nangyayari na po ito, na meron po doon ng mga Christian, alam niyo po ang ginagawa nila, sa ilalim, sa underground sila nag-worship, yung church nila sa underground. Kasi po yung mga Chinese, hinuhuli nila pag nagbasa ka ng Bible, talagang nalugog po nila yung bahay mo. Pag nalamang Christian ka, halugugin niya, hanapin yung Bible. At yung Bible po, parang sa kanila kasalanan na meron kang Bible, ayun po yung ebidensya nila para patayin ka nila. Pero dito po sa Pilipinas, di ba, wala pang ganyan. Kaya po mapalad po tayo. Kaya nga po dito sa Pilipinas, ang daming tumalikod na sa Diyos. Ang dami na pong nawala kasi iniisip nila, di naman namin yan nararanasan eh. Pero alam niyo po, darating ang panahon na mangyayari talaga yun. Kaya iniisip niyo po, di ba, bakit kaya ang hirap mag-share? Bakit kaya gusto ko namang i-invite to si kumaring ganito, pero sabi niya, ay maglalaba pa kasi ako eh. Kasi hindi niya po naiisip na ito na ang panahon ngayon. Ito na yung panahon na wala ng Diyos daw yung mga tao, di ba po? Yung mga tao di na naniniwala sa Diyos. Pero, ayun po ang sinasabi ni Lord na kasi malapit na ang katapusan. At sunod po sa number 6, sabi niya ay magkakaroon ng krimen. Sabi po dyan, lalaganap ang kasamaan. Bakit daw po? Bakit hindi saktong krimen yung nakalagay dyan? Kasi lahat ng uri ng kasamaan, ginagawa na ngayon. Di ba po, grabe, meron kami ng mga narinig. Christian pero gumagawa ng kasalanan. Christian pero nangi-scam. Christian pero nagnanakaw. Christian pero nagmumura, naninigarilyo. Yung sinasabi nga po ni Pastor Bong sa King na nasa pintuan lang. Tapos after ng service, naghihitit na ng sigarilyo. Kasi sabi nga daw po, dating talaga ang panahon na yung mga tao sasama yung ugali. Kaya nga po ngayon, di ba, yung mga bata, lagi naisip, kakaiba na yung mga bata ngayon. Sobrang iba na talaga yung mga ugali nila. Minsan, bata pa lang, di ba, na agad, kakaiba na. Meron pa nga po, di ba, yung kwento na sa MMK nga daw po na ibigay yung kwento na yon. Nasabi, di ba, merong isang inampon na bata, tapos pinatay niya yung mga totoong anak nun. Siguro iniisip niya, para sa kanya mapunta yung mana. Pero grabe po, di ba? Samantalang tayo po, nung panahon po namin, sa school, ang krimen lang, o kaya ang pinakamasama ng ginagawa ng mga tao, po nagkakopyahan. Nakakatakot po talaga magkopyahan kasi ba naman, lagot ka sa teacher mo, di ba? Kaya hindi talaga kami nangungopya kasi babatuhin ka ng eraser, lagot ka. Pero ngayon po, ang mga problema na nasa school, mga nagwawala na, minumura teacher, di ba po? Tapos grabe talaga, kaya alam natin na sa panahon ngayon na palala ng palala yung mga krimen. Minsan, sarili pang nanay at tatay, pinapatay ng anak, di ba po? Parang kakaiba, parang hindi na po yung tao, parang isipin mo, tao pa ba gumawa nun? Parang demonyo na po. Pero ang totoo, demonyo talaga ang nagpapalaganap ng kasamaan sa buong mundo. Kaya makita natin may patayan sa paligid, nakawan. Meron po may mga magnanakaw, expert na expert talaga, hindi na natatakot. Diba? Hindi na natatakot mahuli kahit may CCTV. Kasi ganun daw po kasama ang mangyayari sa mga huling panahon. At sunod po, number 7,
Sabi diyan, pasama ng pasama na pag-uugali. Ayan, ito po, basahin ko po sa inyo yung 2 Timothy 3:1-4. Ano lang po yan, hindi po kumpleto, mga ilan lang po sa mga nabanggit. Sabi diyan, karamihan sa mga tao ay magiging walang utang na loob. Nakakita na po kayo ng gano'n? Yung binigyan mo ng kahit ano, talaga nung binigyan mo ng favor, kapag may kailangan, pero walang utang na loob, galit pa sa'yo. Di ba? Pinahiram mo, ikaw pa yung utang mo, 5,000, bayaran mo na, ikaw kasi, wala nga akong pera, single ka lang. Ganun pa yung sagot, di ba po? Parang grabe yung walang utang na loob na ginawa ng mabuti, pero masama pa din ang ano. Kasi gano'n na daw po ang ugali ng tao ngayon. Sabi niya, hindi tapat. Di ba? Kaya nga po yung sabi ko sa inyo, kahit sa mga tindahan, pag di mo talaga tinanong yung presyo, naku, lagot ka. Ganun din sa mga tricycle driver, di ba? Minsan, pag inabot mo 100, susuklaan pa ng 50 pesos, yung pala, 30 lang pamasahe, di ba? Kaya hindi mo na tinanong, okay na, bahala na. Yung hindi tapat na, sabi ko nga sana, kung ano trabaho nila, maging tapat naman sila, di ba? May mga rider, binubuksan yung mga parcel, di ba? Parang ano ba naman ba mga trabaho niyo yun, tapos nandadaya kayo. Di ba? Tapos meron pa yun, basta ang dami-dami na mga pandaraya. Kaya nauso yung mga CCTV, pero ang dami pa rin dayaan po eh. At sabi pa dito, at kahit nga po, di ba, sa Senado, di ba, may dayaan pa rin, pati sa botohan, may dayaan pa din. Yung mga patay na nung unang panahon pa, di ba, nakakaboto pa rin sila. Kaya grabe talaga. At sabi po dito, ayaw makipagkasundo. Nakarinig kayo ng ganyan, bahala yan. Hindi ko yung kakausapin. Bahala siya sa buhay niya, masama loob ko sa kanya. Yung mga ganun, hindi naman yan ganyan yung tao yun. Para lagi po dapat ganun, na lagi makipagkasundo, lagi maging okay po tayo sa isa't isa. Hindi yung ang simple-simple. Meron pa po nag-away, dati kwento po sa amin, magkapatid, dahil lang sa jail, hindi na nagpansinan. Di ba parang binamit ng maraming dyan, sige na, mapansinan na kayo. Minsan po, ganun lang kasimple yung mga away. Kaya nakakalungkot po na dinadaya tayo ng demonyo na simple lang. Yung kaibigan mo, utang lang 5 piso, di mo lang nabayaran, di ba? Na kayo, FO na kayo. Di ba, napakasimple, pero iisipin natin ang simple naman nun. Pero minsan, nararanasan natin yung ganun, di ba po? Kaya parang isang makikipag-away ka sa kanya, ay hindi na nga lang. Para hindi na po lumaki, at least bati pa kayo after nun. Pagkatapos po, maninirang puri, di ba? Marami po yung mga nagsisiraan. Yung hindi naman totoo, gawa kwento, di ba po? Kaya nga meron na uso mga marites, dahil yung daw po, hari ng mga chismosa at chismoso, di ba po? Na parang lahat na lang ng kwento ng buhay. Kahit, ito po tandaan nyo ha, kahit totoo yung sinabi, yung kinuwento mo, meron po kasi akong narinig na isang, yung chismoso siya sa Facebook. Sabi niya po, hindi naman ako naninira sa kanila, kinukwento ko lang yung anong totoo. Pero mali pa din po yun kasi sinisiraan mo siya. Hayaan mong makita yun ng tao, hayaan mo yung tao ngayon magkwento ng kasiraan niya. At kung hindi mo nagkwento, hayaan mo siya kasi mo naman yung buhay. Sunod po, walang pagpipigil sa sarili. Ibig sabihin naman ng pagpipigil sa sarili, talaga naman paggalit, galit agad, di ba po? At sunod, sabi pa dito, mabangis. Ayan, nakakita mo word para sa mga wild animals. Pero po, sa panahon natin ngayon, para na rin sa tao, di ba po? Na parang sabi, tao yun, pero asal hayop kumilos, di ba po? Yung parang minsan, masabay pa yung aso kaysa sa tao. Di ba po? Yung parang yung aso, masabi lang, maingay, tatahimik na. Pero yung tao, sabihin mo maingay, ingay pa din ang ingay. Kaya po parang gano'n. Sabi din dito, nagpupuot sa kabutihan. Meron po palang tao, no, yung mga sobrang sama na pong tao, naiinis po sila pag ang bait-bait mo. May ganun po ba kayo nakikita na, binalitan mo naman, parang naiinis pa sila, yung naririndi pa sila, parang kakaiba, no, ang bait mo naman, naririndi pa sila. May mga ganun po kasi sa panahon ngayon. Sabi yan, taksin, ayun po yung mga talaga namang di dapat sa asawa, matigas ang ulo. Ayan, nagsasabihan na ba kayong matigas ulo, hard-headed? Sabi niya, pag malaki, nagyayabang sa Diyos, di ba po? At sabi niya, ang mga ugaling ito ay lalala pa ng malala, kaya tama lang sabihin na nabubuhay na tayo sa panahon na mapanganib at mahirap ang kalagayan. Hindi na po yung kasama sa verse na ilagay ko lang. Na kung saan darating talagang panahon na mas lalala pa. Nagarating ang panahon, di ba? Nakita niyo po yung orphan na palabas, yung batang babaeng pumapatay. Batang babae pa lang po yun, pero dahil yung panahon kahit 5 years old, baka magulat na lang kayo na gawa na ng krimen. Kasi gano'n na po kalala ang panahon ngayon. At sunod po, number 8 naman po, sabi diyan, hindi malapit sa isa't isa ang pamilya. Isa pa po yan sa end times, marami po talagang ganyan. Nasisirain talaga ng kaaway ang bawat mga pamilya.
Kaya nga pwede ba yung kinento ko sa inyo na sabi kahit dumagpantay ang paa niya sa hukay, hindi siya magpapatawad. Pero alalahanin niyo po lagi, kung nanay mo yun, tatay mo yun, nanay mo yun ay yung nagluwal sa'yo, di ba? Tatay mo yun ay yun yung talagang nabuka dahil din sa kanya. Parang isipin po natin na maging thankful na lang tayo. Kaya nauso po, di ba, kapag hindi umatendang kasal, si Carlos Yulo, di ba, naalala niyo po yan, dahil di daw binigyan ng ganito, ganyan. O kaya hindi daw umatend sa kasal, baka daw may galit sa nanay o sa tatay, di ba? Parang ang dami-dami kung ganun yung kwento ng ibang tao, ini-issue natin. Bakit yung kwento po ba natin? Perfect po ba yun? Kaya ngayon, i-perfect natin na kung saan yung nanay natin, tatay natin, pansinin mo yan. Kahit parang ilang taon lang hindi pinansin. Parang dati nga po nung panahon na kabataan ko, inisip ko baka di ako mahal ng magulang ko kasi may favorite sila. Pero naging Kristiyano na po ako, naisip ko hindi naman para totoo. Tapos narinig ko pa yung kwento na kaya pala ganun yung attention sa isa, mas maraming attention kasi mas kailangan niya pala. Pero lahat sagot din ng mga magulang, di ba? Pantay-pantay ang pagmamahal nila sa kanilang mga anak. Kaya po tayo, di ba? Kaysa mainis po tayo sa pamilya natin na, ay may favorite, ay mas gusto to. Sasabihin niya, ako inutusan, tapos siya hindi, di ba? May mga ganong kwento na, pag siya daw utusan, pero yung isa, ay sige, pahinga ka lang muna dyan. Hindi po dapat ganun. Masama po yung ganong bagay. Sabi po dyan sa 2 Timothy 3:2-3, na darami ang mga taong walang likas na pagmamahal sa pamilya at mga anak, sabihan ay magiging masuwayin sa magulang. Ayan, darating ang panahon na magiging masuwayin, di ba, magpapasaway na magpapasaway. Kaya po, di ba, wag po natin yun gawin. Kaya kayo mga nakakarinig, di ba, kung dumating man ang panahon na parang magkaroon kayo ng tampo sa magulang nyo, sa nanay at tatay nyo, mga kapatid nyo, huwag pa tatagalin. Okay po? Humingi agad ng sorry, magano agad, ipakita agad. Kaya nga po si Pastor, nung umattend po ako ng adult Bible study dun sa NHA. Sabi niya po, wag daw po natin kakalimutan ang mga salita. Yan, sorry, thank you, I love you. Kasi po yung I love you, bihira lang talaga yung sabihin, di ba? Sabi po sa pamilya, di talaga kami nag-I love you. Oy, thank you, I love you. Hindi ako nagagano kasi ayun po yung inabot kong culture ng family namin. Pero, mas maganda po talaga sabi ka ng I love you. Kung mahal mo naman talaga yan, yung anak mo, di ba? Lagi mo sabihin, I love you, di ba? Mahal mo naman talaga yung kapatid, malagi mong sabihan. Tapos yung nga po yung sorry, eto din, hindi rin daw tumadalas sa sasabi. Kaya nga minsan, di ba, hindi po talaga tayo nagsasabi, ay sorry, nagkamali talaga ako, patawarin mo ako. Pero kung kailangan talaga kung sinasabi, kung isang sorry mo lang pala, o okay na pala siya, mag-sorry ka na. Di ba po? Pero kung hindi siya nag-sorry, kung naman na nagtatampo, di ba, hindi pa siya nagsasorry, patawarin mo na. Di ba? Yung parang kapag nakita mo na siya, ay bati na sila. Yung ganun, hindi yung nagtatampuan kayo, pinatagal niyo pa, dahil lang pala sa ganung bagay. Okay po? At syempre yung thank you. Lagi tayo mag-thank you. Ano man yung ginawan ka ng mabuti, di ba? Binigyan ka ng pagkain, thank you, di ba? Tinulungan ka magbuhat ng mga bit-bitin mo, thank you. Tinulungan ka magtupi, maglaba, di ba? Thank you, di ba? Tinulungan ka, sinamahan ka sa kung saan, mag-thank you ka palagi. Kasi yun po yung isa sa mga magpapaalis sa atin sa bagay na to, na kung saan magiging malapit tayo sa pamilya natin kung lagi po natin ginagawa yun. At sunod, number 9, sabi po dyan, marami ang magwawalang bahala o manunula. Ito po yung sinasabi yung sa picture, di ba? Yung parang nang titiis ng aasar. Kasi pagdating ang panahon, sabi po dito, ang panahon daw po natin, sa pagdating daw po ng end times, parang panahon ni Noah. Ano po ang meron sa panahon ni Noah? Ito po yun. Sabi diyan, kung ano ang ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Sabi diyan, ng mga araw na iyon, bago bumaha ang mga tao ay nagsisikain. Ano po? Sabi diyan, nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa. Alam niyo po, paano natin ngayon, makikita po natin, nag-aasawahan na yung mga kabatch namin, o kaya mas bata pa, di ba, nag-aasawa na sila, meron nagsisikain, di ba talaga, ang dami-dami pong food, ang dami-daming restaurant, di ba, may nabuo pa nga yung restaurant na, ano ang tawag doon? Kahit saan, bahala na, di ba? Bahala na restaurant. Kahit saan restaurant. Kasi, nauso na yun. Kasi nga mga tao gusto na kumain. Makikita mo sa mga vlogger, nagmumukbang. Meron pa nga ako nakita na panood sa Jessica Soho na nito lang nung June, namatay kakamukbang, di ba? Kasi ang uso na ngayon. Ay, dami pala yung, dami pala viewers ko kapag ginawa ko yung ganito. Di ba, nagisikain na yung wala nang pakialam kung good. Kaya natin ba kinakain, kung okay pa ba sila. At sabi po dyan, nagiinuman, nauso po ngayon yung mga, hindi lang inuman to ng alak, kundi kahit po mga milk tea. Kahit saan may milk tea yan, di ba po, meron 20, may 30, di ba? Kahit saan, makakabili ka ng milk tea. At meron sobrang mahal naman, di ba? Pumunta ka naman sa mga Starbucks, di ba? At sa mga coffee project. At sabi po dito,
Ayun ang ginagawa. At hanggang panahon natin, nakikita niyo po yan. Pagmasdan niyo po sa labas, ang dami ng ganyan. At nakikita niyo po, sabi pa dito, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, wala silang kaalam-alam na mag-isang mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ano pong sabi? Sa panahon po ni Noah, nagsasabi po talaga si Noah na darating na ang Diyos, 120 years nga po siyang nag-warning sa mga tao. Pero alam niyo po, habang sinasabi yun ni Noah, tumatawa lang yung mga tao. Sinasabi ni Noah, babaha, pumunta na kayo sa barko, sa arko, pumasok na kayo dito. Alam niyo po yung mga tao, katulad niya, nangaasar lang. Ano, nababalong na ako si Noah. Ano ba naman yung ba't babaha, hindi pa nga umuulan dito. Kaya po ngayon, sabihin, may isang tao magkasabi sa inyo, umuulan po ng apoy. Diba? Sa end time, sabi po yan, darating yon. Maniniwala ba kayo? Magsasabi kayo, yun totoo, hindi nga umaano. Pero parang ngayon, pwede nang mangyari, di ba po? Sa tindi ng init, parang isip, parang possible na. Pero sa panahon po ni Noah, walang kasenyas-senyales. Di ba po? Tao, busy mag-inuman, kumain, magpakasal, kasi busy sila sa sarili ng buhay. At sabi po dyan, ganyan din ang mangyayari sa pagdating po na anak ng tao. Ang sasabi po dyan, katulad ng panahon ni Noah, wala nang paki ang mga tao. Pag sinabing magsimba po tayo, Bible study, tatawanan ka lang, di ba po? Kasi ganun po ang mga tao ngayon. At sunod po, number 10, sabi dyan, magkakaroon po ng sakit. Ayan, sa panahon po natin ngayon, meron po silang sinasabi yung manauso ng COVID, di ba, may matinding sakit. Meron na naman daw po ngayon na sinasabi magkakaroon na naman na yung monkeypox nga daw po na kung yung COVID daw po, umubo ka lang, tapos parang may lagnat, sisipunin, ganun yung pakiramdam. Pero sa monkeypox naman daw po, sa mismong balat mo yung kakainin, yung sisirain talaga. Kaya sabi dito, napakatinding sakit daw po nun. Parang pag meron ka nun, ang kasunod ng kamatayan talaga. Wala nang vaccine daw po sa mga ganun. Kaya di ba, paano pag dumating ang panahon, di pa ngayon 2025, marinig nyo next year, di ba, ano kaya ang pakiramdam nyo? Ano po ang gagawin nating lahat? Ano po ba tayo? Magpapanik ba tayo? O aasa tayong malapit nang dumating si Lord? Para mapasabi ka na ng Lord, come Lord, Jesus. Para mapasabi ka na ng kay Lord na dumating na po kayo. Kaya sabi po dyan, nakakapangilabot na mga sakit. Ibig sabihin talaga may mas mga lalapang sakit kasi patindi na po ang panahon natin ngayon. Makikita natin, patindi ang weather, di natin maintindihan. Ganun din po ang mangyayari sa mga susunod pang panahon. At sunod pa sa number 11, sabi diyan, ito naman po ang maganda. Sa lahat po ng nabanggit, ito po yung nasa last, sa verse 14. Hindi po pala last. Ano pala yan? Sa pinakababa lang nun. Sabi diyan, ipapangaral na ang salita ng Diyos sa buong mundo. Na ibig sabihin po, sa lahat na pala ng yon, ng mga negative na yon, merong isang positive. Alam niyo po bakit may mga tao, bakit ang sipag-sipag natin mag-share ng Word of God? Kasi daw po, kapag daw po ikaw, ang sipag mo mag-share ng Word of God, ikaw ang hilig mo mag-invite ng mga tao, tara magsimba na tayo, magbasa tayong Bible, kasi daw po excited ka nang dumating si Jesus. Okay po, kaya alam niyo po, pustahan po tayo kahit di ako pumupusta, di ba? May pustahan, hindi, joke lang, bawal yun. Sabi po dito, kahit po sa Facebook natin, makikita nyo, may nang-share ng Word of God. Tama? Mag-scroll po kayo, magsasabi dyan, Jesus loves you, makita may nag-preach. Kasi alam niyo po, sabi, imposible daw po masyaran ang buong mundo ng Word of God. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, posible na. Kaya dito ako naniniwalang malapit nang dumating si Lord dahil meron ng teknolohiya, meron ng cellphone, di ba po? I-send mo lang yung preaching, yung message ngayong araw, di ba? Doon sa kasama mo, o na-share mo na ang Word of God. Kaya possible, at alam niyo po ba, sabi dito, sa Japan, 10 out of 10 na mga youth people, may cellphone sila. Kaya ibig sabihin, lahat ng tao sa mundo, meron ng cellphone. Kaya nga po mga bata, di ba, magulat sa grade 1 pa lang, ano ang wishlist? Sana po magka-cellphone ako. Di ba parang, what? Grade 1 ka pa lang ha? Nung college na nga ako nagka-cellphone, dependent pa, di ba? Tapos bawal pa, di ba, pwede gamitin palagi kasi nakaka-boring. Ano lang yun dependent lang, kailangan pang mag-load para lang mag-text. Hindi na ako nag-text na yan, lang sila. Di ba, pero yung mga bata ngayon, ang bata-bata gusto na magka-cellphone kasi possible po yan. Dahil nga po, talagang lahat ng tao may cellphone na. Lahat may Facebook, tama po ba? May Facebook ba kayo o X ang gamit nyo? Di ba? O Instagram, mayaman na kayo. Mayaman, dahil ibang artista po kayo. At sabi po dito sa verse 14, di ba? Ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Ano daw po? Kaya ibig sabihin, di ba, kung narinig mo to, tapos hindi ka pa naniniwalang darating na si Lord,
kabahan ka na kasi possible daw po yan dahil hindi na imposible. Isa yan sa pinaka-sinabi ni Lord at alam natin lahat ng tao. So, kaya nga po sabi dito, imposible hindi ka nagsisimba, imposible walang nag-invite sa'yo. Nasabihin mo, ay Lord, hindi punta po ako impyerno kasi po wala naman po nag-invite sa akin. Imposible daw po. Kasi one of your lifetime, sigurado may nagsabing simba po kayo. Baka ang sinagot mo lang pag may time, ay sige po, baka nagsige ka lang pero di mo ginawa. Kaya yun po talaga. Kaya alam niyo pagdating ng Panginoon, hindi niyo po pwedeng sisihin si Lord na Lord, wala pong nag-share ng word of God. Kaya hindi pa ako nakarating dyan sa langit. Hindi po. Kasi ito po, ipinapangaral. Nung kailan nga po, nakailan ng katok sa mga bahay dito, sa mga bahay natin, di ba? Ay, pagpipray ko po kayo, ay ganyan-ganyan. Kaya ibig sabihin, hindi po namin itinago si Jesus, hindi po namin itinago ang Word of God, hindi po namin tinago ang church, di ba? Sinabi po namin na meron talaga Diyos. Kaya nasa sa atin daw po ang respond. At sunod daw po, saan? Ay dyan, sabi dyan sa Matthew 24:33, tandaan nyo ha, ganoon din naman. Kapag nakita ninyong nangyayari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na akong dumating. Kaya doon po sa 11 na sinabi ko, sa palagay nyo, ilan na po ang nangyayari? Kung tutusin, 1 to 11, nagaganap na po ngayon. Di ba po? Yung lindol, hindi pa sobrang tindi, pero nagaganap na. Yung sakit, hindi pa sobrang tindi, pero meron na. Di ba po? Kaya ngayon, may mga inubo, may mga sipon. Minsan, gugulat ka lang, biglang sasama pakiramdam mo, wala ka namang ginawa, di ka naman napagod, di ba? Kasi ganun na po ang end times ngayon. At sunod po, sabi pa po dyan, next. Ayan, sabi po sa Matthew 24:17, may kasunod yan. Sabi yan, ang nasa na po yung sinasabi, na kapag dumating daw po ang end times, ito yung kasunod. Yung binasa ko po sa inyo, 14 hanggang 14, sa scripture reading. Ayun pa lang po ang pagdating ng Panginoon. Pero ang pangalawa, sabi pa, mas titindi pa ang mga mangyayari. Ito po ang matindi ha, 17. Ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng anumang gamit. Alam niyo po, pag end times na, sa palagay mo ba, Jean, kapag sinabing may sunog, nandun ka sa kanto, uwi ka ba sa inyo, at tapos malapit na dyan, para lang kunin yung gamit mo. Di ba hindi na? Ganun din po sa end times. Hindi na po tayo mag-aano na, yung gamit ko, baka maano, ganyan. Hindi na mahalaga yung gamit mo, hindi na mahalaga kung may pera ka ba doon, ang mahalaga yung buhay mo na lang. Ang gagawin mo, tatakbo ka na. Di ba? Para hindi ka maabot ng sunog. Ganun din daw po dito sa end times, huwag na daw po umuwi yung mga taong nasa labas para kumuha ng gamit. Sabi diyan, kasi magkabitutira ng mabigat, di mo naman nila yung kailangan. At sabi yan, ang nasa bukid ay huwag na umuwi para kumuha ng gamit. Kung nasa bukid ka na, butang dumating ang Panginoon, di ba? Talagang hindi ka na umuwi. At sabi yan, kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakas. Alam niyo po, kaya nga po sabi, kawawa yung mga may baby pa. Kasi paano yun? Ano pong gagawin niyo? Kung ikaw po yung isang nanay, tapos end times na, isipin mo, saan mo ilalagay yung anak mo? Na alam mong, lumilindol, bumabagyo, nasusunog, at ano niyo po, halo-halo ang mangyayari sa end times. Lahat ang mga emergencies on earth, mararanasan mo. Yung alam mong, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kaya kawawa daw po yung mga may baby pa. Kasi yung baby din naman niya maliligtas sa sarili niya eh. Kailangan ka niya. Paano kung matamaan ka, di ba po? Kaya, nawa daw po, maging handa daw po tayo. Sabi diyan, ilalangin ninyo na ang pagtakas nyo ay hindi mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahingan. Bakit daw po? Kasi pag taglamig, talaga namang bawal, napakahirap kumilos nun. At pag araw ng pamamahinga, bawal ka naman din kumilos kasi lagot ka sa mga Pariseo. At sabi dito sa 21, sapagkat sa mga panahong iyon, makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapigatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon. Kaya ibig sabihin, may great pa pong darating. Hindi pa po yan. Kaya kung muna natin yung big one ha, antayin natin si Jesus po. At sabi dyan, wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Kung hindi pa iipilin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Kaya alam niyo po, sabi ng Diyos dyan, ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, sa atin daw po, sabi diyan, paiikliin niya ang panahon iyon. Kaya mapapraise God ka po dito sa verse na to kasi naisip mong matindi na po ang panahon na yun. Sa ganun panahon, sabi po yun ng Bible hindi po tayo tatakot ng Bible. Pero sabi diyan, yun ang katotohanan. Pero sabi po, paiikliin ni Lord. Kaya kung nakikita mo na may gera na, parang sabi mo, Lord, ingatan mo po kami. Kaya kami po,
Ang pinaka-ano po namin, ang pinaka namin, escape namin sa bagay na yun. Kapag po nakakanood kami ng balita, naiisip namin na, ay hindi pa yan matindi. Tsaka bago pa namin maranasan yung sobrang hirap, nasa langit na kami for sure. Kasi dahil po sa grace na to. Di ba po pwede natin panghawakan ng salita ng Diyos? Kaya ibig sabihin, i-claim ni Lord, kaya hindi mo yung maranasan, praise God. Pero ngayon, di ba, talagang huwag mong hayaan na ikaw lang maligtas. I-share mo yan sa pamilya mo, di ba, sa mga taong nasa paligid, nakapaligid sa iyo. At sulat po, sabi po dito, ito naman yung pangalawa. Maging handa sa mga huling panahon. Kanina, di ba po, mga tanda. Ito, mga tanda, may 11 tayong tanda, ha? Ngayon naman po, maging handa. Ay, ang tanong natin ngayon ay, are you ready? Di ba, kung ang tanong ni Corina Sanchez, handa ka na ba? Di ba? Tayo daw po, tatanungin din tayo ni Lord. Handa na po ba tayo ngayon? Ready na po ba tayo? Prepared ka ba? Para ka bang katulad nung pag sinabi daw po na pasukan na sa June 16. Ikaw ba yung isang magulang na nabilihan mo na yung anak mo ng mga gamit, di ba? Hindi yung nabilihan mo na yan ng uniform. O ikaw yung magulang na, ay bahala na sa June 16, bahala mag-uniform, wala pa akong pera. Di ba? Sabi niya, ngayon daw po, ngayon, kung tinuro ka ng tong bagay, dapat maging handa daw po tayo. Katulad daw, pagtuon po ng isang tao, kapag may bumisita daw po sa inyo, anong gagawin nyo? Hayaan nyo ba nakakalat yung mga damit niyo na nilabahan? Di ba? Nakalabas pa din yung mga underwear nyo? Di ba? Gagawin nyo po talaga namang maglilipit, maglilinis talaga. Yung dati, di mo namang kinukuskus yung CR, pero dahil may bisita, di ba? Biglang mapapalinis ka. Dapat daw po, ganun din tayo. Na kung saan, kung darating na pala si Lord, paano naman daw po tayo maghahanda? Ngayon po, una, sabi dyan, pakinggan niyo po sa SB 33, sabi po dito, mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinikap kong gisingin ang kaisipan niyo sa kabutihan. Pinapaalala-remind po ni Apostle ay ni Pedro, di ba, ang mga tao ng mga bagay-bagay. Sabi po dyan, sa pamagitan ng pagpapaalala sa inyo ng ilang bagay, nais kong ipaalala sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos noong una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. At tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Sabi sa 3, una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga mandilibak. Ayun po yung mga maninira o sinungaling. At susundin ang masama nilang nasa. Verse 4, sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Ito po yung sabi ko sa inyo kanina. Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin, pero wala pa rin pagbabago mula ng likhay ng mundo. Nagagaling talagang panahon na dadayain ka ng demonyo, di ba po? Naisipin niya, simba-simba ka dyan, eh, tagal na niyang sinasabi na darating si Lord, eh, wala pa naman. Eh, kahit po pala ang Bible, sinabi na yan. No? Kaya ibig sabihin, alam natin darating pa rin si Lord. At sunod po, next nga po, sa verse 5, sinasadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita at nalikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig at sa pamamagitan ng dinang tubig bumaha sa mundo. At sabi niya at nalipol ang lahat. Pero sabi 7, sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghuhukom at paglipol ng sama-sasama. Darating po ang panahon na, ano daw po, tutupukin tayo ng apoy. Kaya sabi po sa amin, pipili ka lang. Pipiliin mo si Jesus ngayon at mararanasan mo yung mga bagay na yan. Yung mga bagay na mabuti para sa Panginoon. O hindi mo siya pipiliin at matutupo ka ng mga apoy. Kaya ngayon, di ba, ngayon po, dapat naging on fire tayo. Yung parang, lagi ka talagang maging, kay Lord, malapit kay Lord. At sunod nga, next nga po. Ayan, una, sabi po dito, para maging handa, magtiwala sa pangako ng salita. Ulit nga po, sa pinangako ng salita. Ibig sabihin po dyan, pagkatiwalaan daw po natin yung sinasabi ni Lord. Sabi nyo nga po, promise. Ayan, yung promise po ni Lord, yung mga promises niya, totoo po yun. Pag sinabi ni Lord na panikliin niya ang panahon, pag sinabi ni Lord na ililigtas ka niya, gagawin niya po yun. Pero kung ikaw, hindi ka naman nasa Panginoon, paano mo i-claim yung pangako yun? Kaya dapat sa pagiging handa mo, magtiwala sa kanyang salita. Pangalawa, ano pang sabi dyan?
pahalagahan ang katotohanan ng salita. Dapat pahalagahan po natin lagi yung sinasabi ni Lord, hindi yung parang binabaliwala na lang natin na parang narinig ko lang sa kabilang tenga, labas dito. Kundi pahalagahan mo, bawat sinasabi ni Lord, di ba? Anuhin mo talagang isa puso mo. At sunod pa, pangatlo, sabi diyan, unawain ang kapangyarihan ng salita. Kailangan po meron kang pangunawa. Kailangan alam mo ang sinasabi ng Bible. Kaya po tayo, maging ganun po tayo ha. Kaya tandaan niyo po, maging handa tayo. Una, magtiwala kay Lord. Pangalawa, sabi diyan, panghawakan natin ang salita niya. At pangatlo, unawain natin. Di ba po, wag lang po tayong sabi na, nakita ko to, nabasa ko to sa Bible, narinig ko to. Kundi unawain mo na sa bagay na yun, di ba, iingatan ka ng Panginoon. Kaya sa next po, sabi po dito, sa Matthew 24:13, ito po ang isa sa pinakaiiwan ko sa inyong comfort, di ba po? Sabi diyan, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Dumating man po ang panahon na parang hindi na po sila magsimba lahat, may mga umalis na po, nawa nandyan pa rin po tayo. Di ba? Kung wala, sabay-sabay kayo mga kaibigan na nagsimba, tapos nawala na yung kaibigan mo, nawa ikaw magstay ka pa rin. Kaya manatili kang tapat kasi hindi naman yung kaibigan mo yung magliligtas sa'yo. Hindi naman yung church mo, kundi si Lord mismo. At sunod po, pakinext na po, sabi po dito, tayo ay nasa mga huling araw na. Hinihintay na natin ang paparating, subalit hindi natin nalalaman ang eksaktong pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya po ako wala po akong sinasabi date sa inyo ha, wala po akong sinasabi na ito sa panahong ganito, darating si Lord, kundi lagi pong maging handa. Na dapat daw kung mapagkatiwalaan ka. Ibig sabihin, meron ba sinabi si Lord na hindi ka lang po alam yung sabi nga po sa Bible, hindi ka lang nabubuhay na mag-isa. Sabi, hindi ka lang nabubuhay para mamatay, kundi mabubuhay ka para kay Kristo. Na ibig sabihin po, kung ikaw pala pinagkatiwalaan ka ni Lord ng Word of God, i-share mo to sa mga taong nasa paligid mo. Naintindihan po? Hayaan mong makita nila na meron kang Jesus. O meron pong isang kwento, last na. Meron pong isang lalaking ikakasal. Sabi niya, meron siyang invite na 10 mga babae. Yung 5, matatalino. Ang tawag sa kanila ay wise virgins. Yung 5 naman po, foolish virgins. Sila naman po yung mga mangmang na mga babae. Alam niyo po, ang nangyari, silang 10, sabay-sabay po silang in-invite. So, naglakad na po sila, may mga langis po sila, may mga oil sila. Pero yung 5 pong mga matatalino o marunong, nagdala po sila ng ekstrang langis. Kasi iniisip nila na baka paglabas namin diyan, mamatayan kami ng apoy. Alam niyo po sa ang culture po noong unang panahon, kailangan na nanatiling nag-aapoy yung lampara mo. Kasi yun po yung magsasabi na ikaw handa ka. Ayun po yung ibig sabihin. Pero po yung 5 na mangmang, isang lampara lang po ang dala nila. Ngayon, ang tagal po dumating nung lalaking ikakasal. Nakatulog na po, sabi nga po sa Bible, at nakatulog na silang lahat. Nakaidlip na. Maya-maya, may sumigaw. Andyan na ang lalaking ikakasal. Tapos binuksan yung pinto. Pagbukas po ng pinto nung parang para makapasok sila, bigla pong nagulat yung 5 mga babae na mangmang. Kasi nakita nilang, wala nang apoy yung lampara namin. Hindi kasi po sila pwede pumasok kung walang apoy yun. Kaya alam niyo ang sabi nila dun sa mga matatalinong babae, sabi nila, pengi naman kami kahit konting langis dyan para magkaapoy lang tong lampara namin. Alam niyo kung anong sinabi ng matatalinong babae? Sabi nila, bumili lang kayo sa labas. Kasi alam niyo po, naisip nilang bawal din silang mamatayan ng apoy. Kaya alam niyo po ang nangyari, umalis na sila, nung binuksan ng pinto, nakapasok na po yung 5. Yung 5, bumibili pa sa tindahan ng langis, kumakatok. Papasukin niyo po kami. Kami po inimbitahan ng lalaking kakasal. Alam niyo po, pagbukas ng lalaking kakasal, sabi niya, sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Ganun po ang pagdating ng Panginoon. Kapag dumating ang Panginoon na hindi ka handa, dumating si Lord na susugal ka pa, alam niyo po, turo sa amin ng mga kabataan namin, ipag-pray niyong Sunday, sana dumating si Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi pag Sunday, nasa church kayo. Pero paano pag dumating po si Lord Monday? Nakita ka, nag-ML. Nanonood ng video. Diba, sabi po doon, baka hindi ka makasama. Papuntang langit. Ang handa po, sila po yung laging mindful kay Lord, laging nagbabasa ng Bible, hindi yung nanonood na kung ano sa cellphone, tawa-tawa, diba? Kasi sabi po dito, hindi naman po kay si Lord. Ang gusto lang ni Lord na pag dumating siya, handa ka, diba? Ay, nagsisimba to, nandiyan yan palagi, kilala niya ang Diyos. Para po hindi tayo sabihan ng katulad ng lalaking kakasal na
sino ka, hindi kita nakikilala. Kasi ang kilala lang po ng Diyos, sila lang po yung may apoy sa puso. Ayan po yung mga may apoy sa puso na hindi nawaglit si Lord sa puso nila ni minsan. At sabi po dito, sabi diyan, tiyak, pagpaparusa sa mga masama, ang salita. Sabi po pala dito, pagdating ng araw ng paghukom, tiyak ang pagpaparusa sa mga masasama. Paparusahan po talaga ang wala sa Diyos. Ang salita ng Diyos ang matibay, nating sandata at masasandigan. Kaya nga, sa ating pamilya, dapat maging handa tayo sa araw na ito na ang Biblia ang pamunahin sa atin. Kaya yun lang po, nawa po ay may natutunan tayo ngayon na tandaan po natin na ipag-pray po natin na Lord, gawin niyo po akong handa pagdating niyo po. Na Lord, huwag niyo po ako makitang naglalaro ng kung saan-saan, huwag niyo po ako nakitang nagsusugal, nagmumura. Kasi diba, ang kasalanan po ba gusto ni Lord? Ayaw niya. Kaya po diba, ang pag-pray natin palagi, Lord, ayoko rin po ng mga ayaw mo. Ayoko ng kasalanan at gusto ko ma-rapture ako. Makasama ko ang Diyos pagdating diyan sa kalangitan. Kaya tayo na